Good morning, Baliwag Alliance Church. Good morning sa bawat isa. Alam ko po na lahat tayo ay excited sa ating pagsamba sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Pwede niyo po bang batiin ang inyong mga katabi ng isang magandang umaga? Ayan, ipakita niyo po ang inyong mga ngiti sa inyong mga katabi. Para po sa ating panimula, nais ko pong anyayahan kayo na tayo ay tumayo para sa ating call to worship. At ito po ay matatagpuan sa Psalm 138 verses 1 to 5. Psalm 138 verses 1 to 5. Atin po itong basahin ng sabay-sabay. Ready? Begin. I will praise you with my whole heart. Before the gods, I will sing praises to you. I will worship toward your holy temple and praise your name. For your loving kindness and your truth, for you have magnified your word above all your name. In the day when I cried out, you answered me and made me bold with strength in my soul. All the kings of the earth shall praise you, O Lord, when they hear the words of your mouth. Yes, they shall sing of the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos Ama na nasa langit, kami Panginoon muli ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo sa umagang ito. Salamat o Diyos sa katapatan nyo sa aming buhay. Salamat o Diyos sa inyong pagmamahal. Salamat o Diyos sa pag-iingat niyo sa amin sa buong isang linggong lumipas. Tunay nga o Diyos na kumikilos ka sa aming mga buhay sa kabila, Panginoon, ng hindi favorable na panahon nitong mga nagdaang linggo. And yet, Panginoon, ay tinulungan niyo kami. Kayo yung nag-comfort sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay ligtas. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na inyong iningatan. Salamat, Panginoon, na kung sila man, Panginoon, ay nasalanta o nagkaroon ng damage sa kanilang mga tahanan, alam po namin na kayo yung tutulong sa kanila. Kaya walang dahilan para hindi kami, Panginoon, na magpuri at sumamba sa inyo sa araw na ito. Dalayan ko, O Diyos, linisin niyo, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Batidin niyo, Panginoon, yung aming natatago, Panginoon, na karumihan sa aming mga buhay. Hiniling namin, Panginoon, ang inyong pagpapatawad. Nang sa ganon, sa aming pagsamba, kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Tulungan niyo kami, Panginoon, magkaroon ng pusong sumasamba at sa iyo lamang, Panginoon, nakatuon ang aming puso't isipan. Tanggalin niyo, Panginoon, yung aming agam-agam o yung aming mga worries, Panginoon. Bagkus palitan niyo ito, Panginoon, ng payapa at maayos na kaisipan na ang aming mga puso. Sa aming pagsamba, tulungan niyo kami na kami ay tunay na magpuri sa inyo. Kami ay sasamba sa inyo sa umagang ito. Sa inyo po namin naalay ang araw na ito, ang aming pananambahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay magpuri sa Panginoon sa pamagitan ng pag-aawitan sa pangunguna ng ating music team. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Pakibati nga po muli ang inyong katabi at sabihin po natin, masaya ako, nakasama kita ngayon. Ngayong araw po na to, tayo po ay mag-focus sa pagpupuri natin sa ating Panginoon. Tunay nga po na mabuti siya sa buhay ng bawat isa. Amen po. Amen po. Kaya po tayo ay sumigaw ng may kagalakan sa ating mga puso. Ngayong araw po na ito, tayo ay bumabad sa presensya ng ating Panginoon.
presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko kung bakit ako masaya, bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang puslan na laging buhaw sa'yo. Ang kailangan bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Tataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa susunod po nating awitin, tunay nga po, bago po tayo maging isang tagasunod niya, yung puso natin ay parang isang salamin. Isang salamin na basag, na kung saan naging basag ito dahil sa mga kasalanan na nandito sa mundo. Kaya, ang sabi po sa kanyang salita, nararamdaman po natin yung hirap, yung pagod, pero sabi po sa atin ng Panginoon, sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at lagi ko kayong bibigyan ng kapahinga. Tunay nga po na sa bawat patak ng mga luha natin, sa bawat kahinaan na nararamdaman natin, sa mga panalangin, ito po ang Panginoon na kasama po natin. Lagi po siyang nariyan, hindi lang po sa katabi natin, sa nasa harapan natin, kundi sa sarili po natin. Kailanman po ay hindi po niya tayo iwan. Kaya ngayong araw po na ito, huwag po nating pansinin yung mga katabi natin. Huwag po nating pansinin yung ingay na naririnig natin. Mag-focus po tayo sa pagpupuri at pasasalamat sa Kanya dahil tunay nga po na mabuti siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang mga
Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin, Panginoon. Sa mga suliranin, sa kahinaan ng aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat dahil nandyan kayo para po tulungan kami, Panginoon. Salamat sa kabutihan na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Kaya itong papuri, pagsamba, Panginoon, amin lang pong naalay sa inyo. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, music team. Maaari na po tayong makaupo. At sa umagang ito, tayo po ay mapalad at tayo po ay makakarinig ng isang offering, song offering na magmumula kay Brother Ken Kokia, Brother Junjun Ledesma, Sister Kim Bren, and Sister Valerie Agno, entitled Waymaker. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi nga po sa John chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Let us worship and declare that our God is truly our waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Here, touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart,
darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Thank you, youth. Sa sobrang ganda ng awitin, naubos na yung papel dito sa harapan. Pero purihin ang Diyos sa inyong mga buhay. Ating muling palakpakan ang ating Panginoon. At nais ko pong tawagan si Sir Ronel Abilitado para sa ating pastoral prayer. Tayo po ay mananalangin. Yung may gusto po na tumayo ay maaari pong tumayo. Kung you feel like sitting, okay lang po. Just join with me in prayer. Let us pray. Nakilang Diyos, nagpupuri kami sa iyo, nag-uumapaw yung aming puso dahil sa iyong kabutihan. Na iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Ang iyong pagkalinga ay sapat, nararanasan namin sa araw-araw. Lord, lumalapit kami sa iyo. Nais namin, Panginoon, na buksan mo po yung aming mga puso at kaisipan. Turuan mo kami, O Panginoon, na tanawin, lagi at balik-balikan
yung iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Isang tagpo, Panginoon, kung saan iyong ibinuhos, ipinakita ang iyong tunay na pagmamahal. Kaya't naririto, Panginoon, ang dulot ng iyong pag-ibig, nakatayo, nakaupo, sa pananambahan sa umagang ito. And Father, sa mundong ito na magulo, sa mundo na ito na napakahirap tumayo, panindigan yung aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng isang pusong mapagpasakop, sapagkat nalalaman namin, O Lord, na wala kami magagawa kung hiwalay sa inyo. Makita nawa po namin, O Panginoon, yung aming kalagayan, yung kasalanan, O Panginoon, na nananatili, O Panginoon, sa mundong ito. Tulungan mo kami, Lord, at bigyan kami, O Panginoon, ng lakas ng loob, yung kapangyarihan mo, Panginoon, upang durugin ang puso na ito. Ang isang pusong mapagmataas, isang puso, Panginoon, na itinatanghalay sarili, ay inyo pong durugin. At tulungan nyo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, lumakad ng mayroong kabanalan. Sapagkat yung nais mo, O Panginoon, sa iyong mga anak, sa iglesyang ito, ay kabanalan. Tulungan nyo kami, Panginoon, na lumakad ng may katuwiran. Aking pong hinihingi at nilalapit sa iyo ang leadership ng iglesyang ito, sa kapastoran, sa aming elders, mula sa CMT team, sa lahat, Panginoon, ng nangunguna sa iglesyang ito. Makita po nawa, Panginoon, namin na hindi sa pamamagitan ng lakas, kung hindi sa inyong kapangyarihan lamang na kumikilos at gumagawa sa aming buhay, kung bakit makapangyayari yung aming mga plano. Tulungan nyo kami, Panginoon, na mag-submit sa iyong kapangyarihan at sa iyong pagtuturo. Sa mga magulang, especially, Panginoon, sa aming mga tatay, sa aming mga nanay, ang lahat, Panginoon, ng leaders ng bawat tahanan. Dalayan ko, Lord, na makita, O Panginoon, ang kabanalan sa loob ng tahanan. Dalayan ko, Panginoon, na magsuko ng buhay ang bawat kalalakihan, ang bawat kababaihan. Makita, Panginoon, yung leadership sa loob ng iglesia. Makita po nawa, Panginoon, sa tulong at biyaya ninyo, Panginoon, na ang bawat tatay, ang bawat nanay ay hinahangad ang kabanalan. Tulungan niyo po ang bawat isa na lumaya sa anumang bisyo, O Panginoon. Anumang pong kasalanan na patuloy na humahawak o nagiging makapangyarihan sa buhay nilang ito. Naniniwala kami, O Diyos, na matagal ng panahon na nilupig mo ang kasalanan kung kaya't kami malaya na. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasakop at isang pusong laman. Nang sa ganon ay ang buhay namin ito ay maisuko namin sa iyo at sumunod sa iyo. Dalayan ko, Panginoon, ang bawat kabataan na naririto. Maraming salamat sa kanila pong buhay na naririto, nakakasama namin palagi sa pananambahan. Ngunit maging sila, O Lord, ay hindi makatatakas sa malupit na mundong ito. Anumang bagay, Panginoon, na maaaring maka-impluwensya sa kanilang mga puso at sa kanilang mga kaisipan, ang diablo, O Panginoon, ang mundo na ito na mai-offer sa kanila. Busugin niyo po ang kanilang mga puso at kaisipan ng iyong mga salita. Hangarin, Panginoon, na lumakad ng mayroong kabanalan. Hangarin nila, Panginoon, na lumapit sa iyo araw-araw sa kanilang buhay. Mapagtagumpayan nila, Panginoon, ang hamon ng buhay na ito. At anuman po, Panginoon, ang nasa aming mga puso at kaisipan, nais namin, Lord, na basagin mo kami sa buhay na ito na aming pong nilalakaran. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na lumapit sa iyo at sa iyo lamang umasa. Ang iglesyang ito ay aking pong nilalapit sa iyo, O Lord. Gamitin mo ang iglesyang ito upang lalo pang maihayag ang iyong pag-ibig sa aming community. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ang kauhawan ng bawat isa sa amin
Huwag namin sarilinin ng kaligtasang ito. Bagkus o Diyos, maihayag namin sa aming community, sa aming mga kamag-anak, at sa aming mga kapitbahay. Sa iko namin pinagkakatiwala ang iglesia na ito, na iyong nilikha, na iyong ginather, nawa masumpungan mo kami na naglilingkod, nagtatapat sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli tayo po ay tumayo para sa ating basa ng ating scripture reading. Ito po ay matatagpuan sa John 2 verses 1 to 11. John 2 verses 1 to 11. Akin pong itong babasahin, sundan nyo na lamang po. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." Now there were set the 6 water pots of stone, according to the manner of the purification of Jews, containing 20 of 30 gallons apiece. Jesus said to them, "Fill the water pots with water," and they filled up to the brim. And he said to them, "Draw some out now, and take it to the master of the feast." And they took it. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. And he said to him, "Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior, you have kept the good wine until now." The beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong makaupo. At para po sa ating mensahe, akin po tinatawagan si Doc I.D. Angeles. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating nire-request yung ating mga Sunday Schoolers na tumungo na sa likod para sa kanilang lingguhang pag-aaral. Salamat sa Panginoon sa magandang araw na ibinigay sa atin ngayon. Salamat sa Panginoon at nakaraos na tayo sa maraming bagyo, hindi lang sa bagyo na dala ng panahon, kundi sa bagyo ng buhay. Pagsabi nga ng amen, yung dumaan sa bagyo ng buhay. Di bale, kasama pa rin natin ang Panginoon. At ngayong araw na ito, gusto ko lang po magpasalamat dahil sa mga ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. At nakita ko na dumadami na ang mga members ng ating church. Kaya una ko munang gustong mag-apologize sa marami sa atin na nakatayo sa likod dahil hindi pa natin kailangan pang ayusin yung linya ng ating kuryente para hindi mag-overload pagka maraming aircon ang nakabukas. Kaya minarapat muna na nandito tayo sa baba ngayon. Para nang sa ganun makontain lahat noong aircon, ang lamig dito sa baba. At patuloy natin pag-pray dahil immediate na masolusyonan yung linya ng ating kuryente. At tayo po ay, katatapos ko lamang pong magbiyahe papuntang Sultan Kudarat. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. Nais ko lang mag-share sa inyo ng pasasalamat dahil naririnig ko sa prayer meeting na isasama po ako sa panalangin. Maraming salamat. Noong pong nakaraang linggo ay nagkaroon ng CMT Summit, yung Church Ministry Team Summit sa Sultan District sa pangunguna ng uncle na DMS ni Pastor Ayan, si DMS Arroyo. So marami pong umattend doon at less than 400 ang umattend. At ito po ay ginawa doon sa isang malaking church, sa Capital Church doon sa Sultan. At ganoon din,
kasama po nito, pinagpapasalamat ko rin na na-meet ko yung parents ni Pastor Ayan. Ito po yung kanyang lolo at lola niya na nagpalaki kay Pastor Ayan at ang tawag niya ay Papang at Mamang. Tuwing family devotion at pinagpe-pray namin, talagang laging iyon ang bukang bibig ni Pastor Ayan na pinagpe-pray namin at nakarating kami doon. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. Napakaganda ng sultan dahil sa mayaman ang kultura. Kaya kasama niyan ay nagpalit na rin ako ng costume. Meron po isang mosque doon na pinatayo, color pink talaga. Hindi lang po yung mosque na yan, pati yung gilid. Alam niyo, nag-CR ako diyan sa kabila, sa may bandang right side. Yung CR nila, pink na pink. Yung CR ng lalaki, pink na pink din. Kaya yung mga mahilig sa pink, ay, pasyalan niyo po ito sa Sultan, sa kanya. Maguindanao. So, salamat sa Panginoon. At ito po yung maikling pangyayari at ipinagpapasalamat ko ang pag-iingat ng Panginoon sa maraming mga napuntahan. At ang mga tourist spot na karaniwan na pinupuntahan ng mga tao sa Maguindanao ay yung tourist spot kung saan namasakir yung media at yung mga mandadato. Isa pang tourist spot doon kung saan yung RPG ay inambush yung mayor. Maganda pala mga tourist spot doon. Yung SAP 44, nandun din. Mga tourist spot doon kakaiba. Talagang nakakapanindig balahibo. Kaya si Sister Grace ay kinakabahan. Nung nagpunta pa naman kami, 4 na sasakyan. Ang mga sasakyan, yung mga sasakyan na merong Fortuner, merong pick-up, yung parang mga sasakyan ba na magdududa ka kung ano ang laman sa loob. So salamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong mga panalangin. Tayo po ay magpapatuloy dun sa ating pong serye, which is the Book of John. At nagpapasalamat tayo dahil ito ay isa sa saligan ng ating pananampalataya. The Book of John contains a lot of truths about the deity of Jesus Christ. Gusto lang natin i-emphasize na ang may akda nito ay si John. Sa Bible, si John na tinatawag na disipulo ni Kristo, ang tinatawag din na the Beloved. John the Beloved, at siya po ay anak ni Zebedee. Siya po ang sumulat nito. At ito ay naisulat noong mga panahon 85 to 90 Anno Domini, or hindi siya talaga after death. Hindi po ibig sabihin ng AD ay after death, kundi Anno Domini, in the year of the Lord. From the time that the Lord Jesus Christ was born, 85 to 90 years after Christ was born, ito ay naisulat ni John. Ang lugar kung saan ito ay sinulat ay sa Ephesus, at ang purpose kung bakit niya ito sinulat ay naitala doon sa John chapter 20, verse 31. Ang sabi doon, "These are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name." Ito yung purpose kung bakit sinulat ito ni John. At taliwas doon sa Synoptic Gospel, yung Matthew, Mark, and Luke, taliwas doon, si John, isinulat niya hindi by chronological order. Ang pangyayari sa Synoptic Gospels kay Matthew, Mark, and Luke, sinulat nila ayon doon sa sequence ng story. Si John, sinulat niya ito hindi by order ng pangyayari ng event. So this was written to emphasize yung pinakatema, which points to Jesus Christ being the Son of God. Kaya tayo naniniwala ng walang hibla ng pagdududa at pag-aalinlangan na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan nating the first sign, at nandun tayo sa John chapter 2 verses 1 to 11. Ito yung himala na ginawa ni Jesus na ang alak o ang tubig ay naging alak. Naalala ko ang kwento ng isang lasinggero, member ng Alliance Church. Pero hindi taga Baliwag, walang namang lasinggero sa Baliwag Alliance Church. Tama ba? Amen, men? So meron pong isang lasinggero, member po siya ng Alliance Church, at siya ay merong sariling sasakyan. Kinagabihan, gabing-gabi, siya po ay pinaran ng isang pulis para sa inspection or checkpoint. Binaba niya ang kanyang salamin at ang sabi ng pulis ay, "Sir,
random inspection lang po ito. Dahil nakainom at mayroon ng tama si brother, ang sabi lang niya ay, "Sir, good evening." Ang sabi ng pulis ay, "Sir, parang nakainom ka. Lasing ba kayo?" "Hindi, sir, hindi ako lasing." Ang sabi ng pulis, "Parang merong water bottle dyan sa tabi mo." "Ay, tubig yan, sir, tubig." "Patingin nga, patingin. Buksan mo nga." Binuksan niya ngayon. Pagbukas niya, inamoy ngayon ng pulis. At ang sabi niya, "Sir, bumaba ka dyan. Huli ka, lasing ka, uminom ka. Alak to eh." Ang sabi ni brother, naghimala na naman ang Panginoong Jesus. Tubig yan kanina, sir. Kaya po ang pag-aaral natin ay patungkol sa tubig ng alak ng Panginoon. Tayo pa ay manalangin. Sa inyo namin ipinagkakatiwala ang aming pag-aaral, hindi mahayag ang aming mga sariling interpretasyon, aming pag-aaral, hindi mahayag yung aming mga kasalanan, hindi mahayag, Panginoon, yung justification ng aming pong mga nagagawang mali, kundi mahayag, Panginoon, ay ang katuruan na nagbumula sa inyo ng pagbabago ng aming pong pag-iisip, ng aming puso at layunin upang maging kawangis namin kayo sa lahat ng sandali, nasaan man kami at anuman ang aming ginagawa. Aming dalangin ng banal na Espiritu ang magpatuloy sa pagbabago ng aming buhay para sa inyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano nga po ba ang halaga ng mga signs? At kung titingnan po natin ang Book of John, the Apostle John mentioned about different signs. And the word signs has been mentioned so many times. Ang salitang sign ay ginamit ni John sa maraming pagkakataon. At sa Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, at saka sa John, si John lang po ang gumamit ng salitang signs. Mayroon tayong makikita na katotohanan na dapat nating maunawaan bakit nga ba sign ang ginamit ni Apostle John. Sa chapter 20 verses 30 to 31, ang sabi dito, "Truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in the book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name." Makikita natin dyan na ginamit niya yung other signs. Alam niyo po, ang translation sa iba ay sa ibang mga libro, sa halip na signs, ang ginagamit ni Matthew ay miracles. Ang ginagamit ni Mark ay miracles. Yung iba ay marvelous work. Pero si John, ang ginamit niyang salita ay signs. At paulit-ulit ito, hindi lang sa John chapter 20, yung isa pa ay dito sa John chapter 2. Yung binasa kanina ni Brother Malik sa verse 11, ang sabi daw, "This beginning of signs." So pinapakita dito na si John ay mayroong dahilan kung bakit niya inuulit-ulit yung salitang sign. Kaya po yung title natin, ang pamagat, The First Sign. Ano ang halaga ng sign? Kung titingnan po natin yung ating Biblia, mayroon din dahilan kung bakit nga ba ito ay nailimbaga, naisama, at isa ito doon sa inunang inilagay ni John sa libro. Kaya inire-request ko po na samahan niyo po ako. Maraming salamat. Request ko po na samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Bible at tingnan po natin ito verse by verse. Unahin po natin yung verses 1 to 3. Unang himala ni Jesus, the first miracle. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilee, naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Mga kapatid, sa Bible po tayo tumingin, wala po yan dyan. Tingnan niyo po yung ating mga Biblia. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." Tingnan po natin yung pangyayari na nag-uusap ngayon ang ina ni Jesus at si Jesus. Ang makikita nating maganda dito na pangyayari ay inimbitahan si Jesus, ang kanyang nanay at ang kanyang mga disipulo. Napansin niyo po ba na si Jose, na kanyang ama, ay hindi kasama dito? Hindi ba natin na itanong ito, bakit wala si Jose sa picture? Sa pag-aaral, makikita natin na si Jose ay namatay nang nagsimula si Jesus sa kanyang ministry.
Si si Jose ay hindi na nakita sa kanyang ministry. At the age of 30, he lost his earthly father. Jesus lost Joseph. Kaya hindi na po kasama dito si Jose sa picture. Makikita natin dito na sa chapter 1, sila ay nagmula dun sa lugar ni Nathaniel. Sa lugar ni Nathaniel sa chapter 1, kaya sa chapter 2, nung pumunta sila sa Cana of Galilee, nakasama din doon ay yung kanyang invitation. At pagdating nila doon, ang sabi ng verse 3, kinapos ng handang alak. Bakit nga ba mayroong alak? At ito yung mga pangkaraniwan na pinapaliwanag ng mga lasinggero, ng mga Christian. Yung mga mahihilig sa alak. Ang sinasabi ay, si Jesus nga, naghimala ng alak. E di, pwede tayong mag-inuman. Total, yung simbolo naman natin, parang may alak dyan, parang meron ding baso, ay dito na tayo. Ano ang dahilan at kailangan nating maunawaan ito base doon sa kultura ng mga Hudyo? Dahil ang alak po ay bahagi ng celebration at nung panahon po ng panahon ng Panginoong Hesus, ang tubig ay hindi katulad ng tubig natin ngayon na filtered. Mahirap maghanap ng tubig at kailangan sila talagang pumunta sa malayo para lang makakuha ng tubig na safe. At ang isang paraan para maibsan ang kanila pong uhaw ay alak. Isa ito. Wala namang iced tea noon at wala ring soft drinks. Ang mayroon lang talaga ay tubig at alak. Ang alak ay ginagawa nila sa pamagitan ng pag-ferment ng ubas. At ang ubas ay isa sa prutas na mayaman ng Israel. Kaya ang alak ay bahagi ng kanilang kultura. Sa atin po, hindi kultura ang alak ng mga Christian. Kultura ito ng mga hindi mananampalataya. Ang alak sa ating lugar ay simbolo ng celebration na mayroong gulo. Mayroong gulo. Dahil karaniwan, pag may alak, ang kasunod niyan ay lasingan. Kaya malayong-malayo ito sa atin. Hindi kultura natin na ang alak ay bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Dahil ngayon, lahat ay available. Hindi lang soft drinks, hindi lang tubig, lahat ng klase na hindi ka naman malalasing ay available. Pero gusto ko lang pong i-highlight dito na si Jesus ay naging bahagi ng celebration. Kaya yung unang katotohanan dito na dapat nating makita, kung si Jesus ay naging bahagi ng celebration, dapat maging bahagi rin siya ng ating personal na celebration. Make Jesus part of our celebration. How do we make Him part of our celebration? Kaya na-appreciate ko yung iba, pag nag-birthday, pag may birthday celebration, pag merong wedding, pag merong anniversary, merong house blessing, ano ang ginagawa? Isinasama talaga ang panalangin ng pagpapasalamat. And that is very important. It's an integral part of our ceremony. When we offer prayer of thanksgiving for what the Lord has blessed us. Kaya mga kapatid, if you are renting an apartment, and this is what I advise dun sa mga ikinakasal ko, paghihiwalay na kayo, you will be renting an apartment o magpapatayo kayo ng bahay, maganda na may pag-pray. Amen. 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 Kung tayo ay mayroong bagong sasakyan, hindi naman tayo lagi natin to ginagawa, pero napakahalaga na sa puso natin, make Jesus part of the thanksgiving. Offer a prayer. Kaya maraming salamat dahil ang ating mga pastor ay laging handa para maipag-pray. Ano man ang bago. Kung minsan mayroon pa nag-request sa akin, cellphone. Bago ang cellphone. In-appreciate ko. Dahil bago daw niya talaga i-download pa yung mga ibang app, gusto niya muna ipag-pray ko. Simpleng prayer. Pero nakita talaga yung kahagalakan sa puso na ang Panginoon ay pinasasalamatan. Ang pangalawa, verses 4 and 5, sinabi ni Jesus, huwag po ninyo akong pangunahan. Ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon. Verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Mayroon pong youth na nagsabi sa akin, hindi pong baliwag, ang sabi niya, Pastor, bakit ang tawag ni Jesus sa kanyang nanay ay ginang? Bakit hindi niya tinawag na ina or mama
Bakit ginang? Ano ang ibig sabihin nito? Mayroon po bang kaakibat ito na walang paggalang? Kaya ang tawag niya ay ginang? Tawagin niya natin ang ating mga nanay ng ginang? Baka mahampas tayo ng walis. Ano ang halaga nito? Babalikan natin ang kultura ng mga Hudyo. Sa mga Hudyo, ang salitang woman, ang salitang ginang, ay katumbas ng salita sa atin ng ma'am. Yung ma'am na, di ba, may sir, mayroong ma'am. Ang paggamit ng ginang or woman ay hindi kawalan ng paggalang, kung hindi pagpapakita ng paggalang sa pamagitan ng respeto ng ma'am. Ito ang katumbas nito ngayon. Yung ginang sa kanila, ang katumbas nito ay tinatawag nating ma'am, madam. Ito ang ibig sabihin nito. Kaya hindi natin dapat tingnan na ito'y walang paggalang dahil mayroong kultura sila na sadyang kakaiba sa kultura natin. Ang sabi pa ng Panginoong Hesus, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ano yung pinapakita ng Panginoong Hesus? Ang ipinapakita ng Panginoong Hesus, ito yung transition ng kanyang public ministry. Kaya ang sinasabi niya dito ay, ako bilang anak ng Diyos o ako bilang magsisimula ng ministeryo ay magsisimula sa pamagitan ng aking sariling desisyon. Kaya huwag mo akong pangunahan. Verse 5, sinabi ng kanyang ina na naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin ninyo sa kanya. Kaya pinapakita dito ni Jesus na nag-transition siya magmula doon sa pagiging anak. Ngayon, ipinapakita niya yung kanyang pag-elevate bilang anak ng Diyos. Kaya sa English, mayroong itong ibang translation na hindi sakto dito sa Tagalog. Dahil pinapakita dito ni Jesus na yung kanyang public ministry ay magsisimula na. Pero sa verse 5, ipinakita dito ng kanyang nanay. Sabi doon sa mga alipin, gawin ninyo kung ano ang sabihin niya. Ano ang authority ng nanay para utusan yung mga alipin doon sa kasalan? Pero mapansin natin dito, yung mga alipin talagang masunurin. Sinunod nga nila yung sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya sa verses 4 and 5, obedience to God is a path to peaceful life and joyful countenance. Kung tayo'y sumusunod sa Panginoon, kasama nito ay may kaakibat na kapayapaan at may kagalakan sa ating mga puso. Yung hindi sumusunod sa Panginoon, ito po ang downside. Ang downside, ang Holy Spirit na nasa puso natin ang magbibigay sa atin ng guilt. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng uneasiness. Kasi yung Holy Spirit nasa atin at hindi na yan aalis. Kaya pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, mayroon tayong guilt dahil sa Holy Spirit. Ano po ang problem? Ang problem natin, pag nasanay tayo doon, nagkakaroon tayo ng kalyo. Na lahat ng sinasabi ng banal na Espiritu, dahil may kalyo na tayo, ayaw na nating sumunod. We intentionally disobey. Kaya balikan natin ang ating mga puso, may kalyo na po ba yung ating mga puso sa pagsunod? Tapikin nyo nga ang inyong katabi, may kalyo ka ba kapatid? Oh. Malamang iyan, ang kalyo niyan, talagang hindi na makakaramdam dahil makapal na. Verses 6 to 8. Ang sabi, balikan po natin yung ating mga Bible, may 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 150 na litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghugas ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang banga at pinuno nila ng banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Mayroon pong 6 na banga doon at kung titingnan natin, yung 6 na banga, ang bawat isang banga ay naglalaman ng 20 to 30 na gallons. Sa atin po yon, ang 20 na gallons ay 75 na litro. Isipin niyo po yung isang banga, binuhusan ng 75 na 1 liter na soft drinks. Ganon
karami ang laman ng isang banga. Andito, 6 na banga. Bakit may banga sa handaan? Dahil po ito doon sa purification na ritual ng mga Hudyo, na kung saan ginagamit dito sa panglinis. Kaya kung papansinin natin sa story, hindi natin makikita talaga ng malinaw, pero yung pagpuno pa lang ng tubig, pag-igib pa lang ng tubig, pahirapan na. Hindi ito madaling trabaho. Kaya yung pagsunod nila, bukal sa puso nila na sumunod sa Panginoong Hesus na lagyan ng tubig. Pero mahirap ito. Palagay ko sa mga kabataan na sabihin natin ay, punuin mo nga ng tubig yung banga. Mas magbo-volunteer yung mga kabataan na maghugas na lang po kami ng pinggan. Dahil 6 na banga ang pupunuin. Pero makikita natin dito yung halaga na sila ay sumunod. At pagkatapos nito, pinuno nila hanggang doon sa labi ng banga. Kumuha sila ng kaunti, at alam nila na ito ay tubig lamang. Ang katotohanan dito ay God uses simple things to create extraordinary impact. Yung simpleng tubig ay nagkaroon ng matinding impact doon sa celebration na iyon, na marahil hindi maraming tao ang nakaalam ng pangyayari. God uses simple things to create extraordinary impact. Sa atin po mga kapatid, maaring nakita natin yung sarili natin na wala tayong saysay, o wala tayong kabuluhan, o simpleng tao lang tayo. Pero ang katotohanan, ginagamit ng Panginoon ng mga simple upang tayo ay magkaroon ng impact sa ibang mga tao at hindi matatawaran pag Panginoon ang gumamit sa atin. Verses 9 and 10, tinikman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi, ang masarap na alak ang unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao. Saka inihahain ang mabababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Obviously, hindi alam noong wedding coordinator yung nangyari. Kaya nagtanong siya doon sa lalaking ikinasal, ang sarap ng alak na ito, bakit ngayon nyo lang inilabas? Karaniwan daw, ang inilalabas talaga ay sa umpisa. Pero dito inilabas yung masasarap na alak doon sa dulo. Makikita natin dito, ang isa sa katangian ng Jewish na wedding, hindi ito 3 oras lang at tapos na ang seremonya at handaan. Ang Jewish wedding ay tumatagal ng 1 linggo. 1 linggong kasalan. Sa mga magpapakasal, papayag ba kayo na 1 linggo ang inyong kasal? Baka magpa-secret wedding na lang tayo. O kung ganun ang kultura. Palagay ko maraming mga tao noong mga panahon na yun na dalawang isip, magpapakasal pa ba tayo nito? Dahil ito ay bahagi ng kultura, kaya ang pagpapakain at pagpapainom ay talagang pahirapan. Kaya yung pagkukulang ng alak ay naging bahagi dahil sa kulang sa preparasyon. Pero papansinin ulit natin, ang kultura nila, inilalabas lang yung nilalabas yung masarap na alak sa umpisa ito. Sa umpisa. Pero ang nangyari dito, inilabas yung alak noong dulo na, yung matatapos na. Yung lalaking kinasal ay hindi rin alam kung ano ang kanyang isasagot. Kaya makikita na dito yung pangyayari na ang Panginoong Hesus na gumawa ng himala, ipinakita niya kung sino siya talaga. So when God's answer precedes human expectation. Ano kaya ang reaction kung tayo mismo ay nandoon? Tayo yung isa sa mga disipulo na nakita. Ay, ang galing ah! Palagay ko, yung mga mataas ang tolerance. Sabihin natin, malakas ang temptation sa alak. Palagay ko, pumapalakpak ang tenga. Pero yung naniniwala sa Panginoong Hesus, kaysa dun sa kayang ibigay ng pleasure, mas titindi ang pananampalataya kay Lord. Hindi sa bisyo. Kaya mga kapatid, tingnan po natin, kultura nila at kultura natin, hindi usapin ang alak. Kasi sa kultura magkaiba. Ang pinag-uusapan natin, si Jesus ba ay Diyos ng buhay ko? Hindi natin pag-uusapan, kasalanan ba yung alak? Sa kultura nila ay tanggap naman. Si Jesus ay gumawa ng himala. Hindi usapin ang alak.
ang usapin, sino ang Diyos ng puso natin? Kung isang tabi muna natin ang alak, yung mga nalululong sa online gambling, na wala na nakakaalam dahil ngayon ay kahit nasa sulok ka lang, hindi malalaman na ikay nagagambling. Yung ibang mga estudyante na sa halip ay nakikinig sa kanilang mga teacher, nag-online gambling sa loob ng classroom. Sino ang Diyos ng puso natin? Sa mga kabataang in love ngayon, alam nyo ba na ayaw lang nating tanggapin na yung ating nililigawan o yung ating boyfriend at girlfriend ang mas nagiging Diyos natin kaysa kay Jesus. Pero syempre, kahit magtanong ako ng amen, walang mag-amen. Pero ito ang katotohanan natin, mga kapatid. Pinag-aaralan natin si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Sino siya ngayon sa puso natin? Verse 11. Ang sabi sa verse 11, ang nangyaring ito sa Cana sa Galilee, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ito yung halaga na pagkatapos nito, hindi sila nag-celebrate sa alak. Ano ang nangyari? Nanalig sila. The purpose of the sign of the miracle is to point to the divine deity of Christ. Kaya sila nanalig at nanampalataya. Kaya mga kapatid, ito yung aking struggle sa pagpapastor. Dahil sa pagtuturo, buong pusong ginagawa. Pero ang tanong, nakikita ba sa buhay ng mga nakikinig? Sa buhay ko, nakikita ba talaga yung itinuturo ko? Sa atin, sa paglabas natin, nakikita ba si Jesus sa buhay natin? Pipiliin ba natin yung alak, online gambling, boyfriend, girlfriend, negosyo? O si Jesus ang pipiliin natin kaysa sa lahat ng ito? Piliin natin kung sino ba talaga ang laman ng puso natin. Kaysa sa lahat tayo, laging naririto. Linggo-linggo tayo nagkikita, pero walang nagbabago. Sino ang laman ng puso natin? Marahil ngayon, na-overpower tayo ng media, social media, iba't ibang katuruan. Ang video, may iba't ibang katuruan sa atin. At nalilin lang tayo. Ultimo, yung ating sarili, hindi natin alam kung ako ba ang nabubuhay sa sarili ko. Kailangan nating balikan talaga ang pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin at yung paglayo natin sa kasalanan. Kaya mga kapatid, the first sign of Jesus as the Son of God is not the water that turned to wine, but the glory manifested in the miracle. Sabi sa verse 11, sa pamagitan nito'y inihag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. The glory that is manifested in the miracle. Tayo pong lahat ay himala na ginawa ng Diyos. This is my challenge for all of us. Lahat tayo ay himala na ginawa ng Panginoon. There is a miracle that happened in our lives. Kung sino tayo noon, hindi naman yan tayo ngayon. Tayo ay ginawa ng Diyos upang maging himala para sa iba. Ang purpose nito, hindi para ma-entertain at ma-amaze ang tao. Ang purpose nito, mailuklok si Jesus na tunay na Diyos. Makita ng tao, si Jesus ang nahayag sa atin. That purpose should be our purpose for living. That Jesus died on the cross so that we will be redeemed from our sin. At si Jesus yung nahayag sa atin. Na pag tayo naglalakad sa labas, ang nakikita nila may pagbabago ng buhay dahil kay Jesus. Lumalayo na sa kasalanan dahil kay Jesus. Mayroon talagang ilaw na automatic na nakikita dahil sa Panginoong Jesus. Ito ang ikinaiba natin sa mga makasalanan dahil binago tayo ng Panginoong Jesus. Ngayong araw na ito, nais ko pong hilingan na tayo ay manalangin. Tayong lahat ay yumuko, tayo ay pumikit. Marahil
natanggap na natin ang Panginoong Yesus at ngayon ito yung aking hinihiling. Kung nais po natin na muling isuko yung ating buhay bilang pagiging Panginoon ni Yesus, inaanyayahan ko kayong tumayo sa ating kinaupuan at nais ko po kayong ipanalangin. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin. Pero patawarin niyo kami dahil maraming mga pagkakataon, mas inuuna namin yung aming bisyo. Mas inuuna namin yung aming love life. Inuuna namin ang negosyo, ang pera. Inuuna namin ang maraming mga bagay kaysa sa inyo. Patawarin niyo kami na sa halip na i-deny namin ang aming mga sarili, ang katotohanan, kayo ang una naming dinideny. Kaya ngayon, sa simbolo ng pananampalataya sa aming narinig, aming isinusuko ang aming mga sarili muli upang kayo ang aming unahin. Panginoon, ang inyong kapangyarihan ng aking panalangin sa araw na ito, sa lahat ng aming narinig. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Inaanyayahan ko pong lahat tayo ay tumayo at maging ang music team. Nais ko pong i-share sa atin itong awitin na ito na patungkol sa pagpupuri sa Panginoon. Na sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, maganda na makita natin yung kahalagahan ng pagpupuri. Ang sabi doon sa verse na ipe-flash sa atin ni Sister Rosel, ng awit ng How Can I Keep? The verse, there is an endless song, echoes in my soul. I hear the music ring. And though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. And then the chorus, how can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King. It makes my heart want to sing. How can I keep from singing? Let's sing this song. There is an endless song. Let's worship the Lord together. There is an endless song, echoes in my soul. I hear the music. Amen. Amen. And though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. On
Purihin po ang Diyos sa mensahe na ating narinig, sa awitin na ating kinanta. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating pagbibigay ngayong umagang ito. Nais ko pong basahin ang Luke 6:38. Give and it will given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Maaari po tayo mag-umpisa. Tayo po ay tumayo at ating pong ialay ang ating mga kaloob dito sa ating harapan. Para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa inyong ginagawa sa aming buhay. Salamat Panginoon sa financial na suporta ninyo sa amin. Salamat Panginoon na sa araw-araw ay pinagkakalooban nyo kami ng aming mga pangangailangan. Salamat Panginoon sa hanap buhay, sa mga bagay na aming pinagkakakitaan. Tunay nga Panginoon na nare-recognize namin na ito ay galing sa inyo at walang dahilan para hindi namin ito maibalik at kami Panginoon ay magbigay sa inyo. Salamat Panginoon sa mga kaloob na ito. Dalangin ko Panginoon na inyo pong pagpalain ang bawat isa na patuloy ninyong ibigay yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. At dalangin ko Panginoon sa mga kaloob na ito. Dalangin ko Diyos na kayo ang siyang kumilos, gumamit nito para sa pangangailangan ng inyong iglesia. Salamat o Diyos dahil ang katunayan ay hindi namin kayo kayang i-outgive, Panginoon. Dahil sa inyo lahat nagmumula ang aming mga pangangailangan at mga bagay sa aming mga buhay. Sa inyo namin inaalay ang mga kaloob na ito sa iyong papurit pa sa
pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo makaupo. At ngayon po tayo po ay dadako sa ating announcement. Nais ko pong i-welcome ang ating bisita ngayon. Nag-iisa po. At least di po tayo zero. Pwede po bang tumayo ang ating bisita to recognize si Shiraya May Coronel. Nasa Sunday School. Oo. Purihin po ang Panginoon na meron po tayo isang bisita. Tayo po ngayon ang adult po natin ay 146. Ang kids ay 47. Uy, almost 200 na to. 193. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. At sa iba pong balita ay tignan po natin sa ating mga TV screen. I was raised as a Muslim. I was trained as a Muslim. My parents picked me somehow. I'm not sure why. Para po sa iba pang announcements, sa ibang activities, meron po bang ibang mag-a-announce? Ayan po. Magandang umaga po sa lahat. Inanyahan ko po ang lahat ng women na tayo po ay merong Women's Fellowship this upcoming Saturday, August 22 po ng 3 p.m. Tayo po ay magsama-samang magpuri po sa ating Panginoon. Daluhan po natin ang ating fellowship this month of August. Tayo po ay inanyayahan ding magdala ng food para din na pagsasaluhan sa ating fellowship. Yun lamang po. Salamat. Magandang umaga po sa bawat isa. Again po, paalala po, tayo po, mga kabataan, ay magkakaroon ng Leaders Fellowship sa darating na August 21. Ito po ay Friday. Sa Friday na po ito. At ito po ay holiday. Yay! Ito po ay holiday, kaya po inaanyayahan ko po ang mga leaders. Kung kayo po ay leaders or officer ng zone, ng local church, ay kayo po ay invited. At including po dito ang mga young adult or young pro. Pasok po sa young adult ang 18 years old and above. So ayun po ay galing po sa ating Blue Book. Kaya po inaanyayahan po ang mga young adult, age 18 and above ko. Maglista na lang po, alam ko po naglilista na po sa GC. Kaya po maglista na lang po ang mga kabataan na pupunta po. Maraming salamat po. Wala na po ba? Wala na po. Tayo po ay dadako sa ating closing prayer and benediction. Akin po inayan ang ating pastor.
Pastor Ian Fuentes. Maraming salamat, Brother Malik. Isang magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ngayong araw po ay atin pong ipapaskil sa atin pong bulletin board ang naging gastos po ng ating mezzanine, kung magkano yung ating nagastos at kung saan po napunta yung ating pera. Gayun din, nais nating pasalamatan ang bawat isa sa pakikibahagi ng atin pong mezzanine. Alam niyo po, linggo-linggo meron pa rin pong nag-aabot sa amin ng kanila pong suporta para sa mezzanine. At welcome pa rin po yung mga gusto pong sumuporta pa rin. Kahit hanggang next year, pwede po tayong magbigay para sa ating mezzanine. Tayong lahat po ay tumayo at sabay-sabay po nating pasalamatan ng ating Panginoon sa natapos po nating pagsamba sa araw na ito. Panginoon na aming Diyos, kaming lahat ay buong puso na nagpapasalamat sa inyo dahil sa araw na ito una ay hindi na po malakas ang ulan at kaming lahat ay napunta sa church ng hindi basa. Maraming salamat, Panginoon, kung paano po ninyo patuloy na ipinaparamdam at ipinapakita sa amin ang inyo pong pagmamahal sa amin sa iba't ibang kaparaanan. Marahil may mga araw at may mga linggo na puro negative yung aming mga nakikita. Maaring may mga araw na mas hinahanap namin yung mga wala sa buhay namin kaysa doon sa mga bagay na meron po kami. Patawarin niyo po pa kami, Panginoon, kung maraming bagay na hindi po namin na-appreciate sa buhay namin ngayon. Kaya ang dami po naming reklamo sa aming mga buhay. Panginoon, naway matutunan po naming mahalin at i-appreciate yung mga bagay na meron kami ngayon dahil alam namin ang lahat ng ito ay nagmula sa inyo. Makita namin na yung amin pong mga kapatid sa church, yung mga taong nakapaligid sa amin ay malaking bagay at nagmula sa inyo na makakatulong sa amin para sa aming paglago. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kung meron pong mga struggle sa buhay namin ngayon. Yung mga bisyo, yung aming mga pag-uugali, lahat ng bagay na hindi tama sa aming buhay, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito'y maalis na sa amin. Naway sa bawat yapak na aming gagawin, kayo ang makita. Sa bawat kilos at salitang aming sasambitin, kayo ang maihayag. Na sa bawat paglabas namin sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming mga paaralan, maipakita namin sa iba ang buhay na binago ng aming Panginoong Jesucristo. Sa buhay namin ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na kayo ay madakila. Naway magawa po namin yung nararapat naming gawin para sa inyo at para sa bawat isa. Ang pag-ibig na nagmumula sa aming Diyos Ama, ang biyaya na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat.